Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Several months later, sa ika-8 buwan ng pagbubuntis ni Arya ay nagpa-baby shower sila. Kagaya ng nakaugalian, inimbita ni Arya ang malalapit na kaibigan ni Blake at pati na rin ang mga kapamilya niya. Halos lahat ay tumugon sa kanyang paanyaya. Kanya-kanya ring dala ng regalo ang mga ito para sa baby boy nila ni Blake. Nalaman nila ang gender ng bata nang magpa-check up at nagpa-ultrasound siya noong nakaraang buwan. Masasabi niya na halos kontento na siya sa buhay. Patuloy na naayos nila ni Blake ang relasyon. Hindi na ito natakot na magpakita ng damdamin at pinatunayan na mahal talaga siya nito. At ang pinaka-bonus pa, pati ang batang nasa sinapupunan niya ay natutunan din itong mahalin. Nalaman ni Arya ang dahilan kung bakit naging ganoon na lang si Blake na malamang buntis siya. Bukod sa hindi nila pinlano iyon, natatakot din daw ito na maging ama dahil sa mga naging karanasan. Naintindihan naman niya si Blake at inalalayan nito. Sinabihan niya ang asawa na hindi ito dapat matakot dahil lahat ng iyon ay natututunan. Ipinangako rin niya na aalalayan si Blake para maging isa mabuting ama sa kanilang anak. Bumili pa sila ng iba't ibang libro tungkol sa pagiging magulang para lalong masiguro na magiging maayos ang lahat. Ngayon ay handang-handa na si Blake. Sa katunayan ay excited na nga ito. Halos lahat ng mga iniregalo nga ng mga kaibigan ng asawa ay mayroon na sila dahil kinuha na nito ang lahat ng kailangan ng bata ng araw na mamili sila ng gamit ng anak. Isa sa mga pinadalhan ni Arya na imbitasyon para sa baby shower niya ay sina Nanay Nelly at Melvin. Maayos na ngayon si Nanay Nelly. Nakarecover na ito sa nangyari at kahit hindi pa rin nakakagalaw ang kanang kamay, masigla ito ngayon kaysa dati. Nakatulong ang patuloy pa rin na sinusuportahan ni Blake ang matandang babae sa pagpapagamot nito. Isa si Nanay Nelly sa mga dumalo at excited din sa paglabas ng unang apo raw. At kahit sinaktan niya ang anak nito ay hindi pa rin nagbago ang tingin sa kanya. Anak na rin daw siya ng matandang babae sa kabila ng lahat. Si Melvin naman ay hindi nakarating dahil na rin sa trabaho. Pero ngayon ay unti-unti na nilang naaayos ang kanilang relasyon. Nagkakausap na sila na kahit madalas ay sa telepono lang iyon. Umaasa rin si Arya na balang araw ay matatanggap nito ng lubos ang lahat. Naging matagal at nakakapagod ang baby shower. Kaya alas 7 pa lang ng gabi ay pinagpahinga na siya ni Blake. Malapit na kabuwanan niya at lalo lang ito naging mas maaalalahanin sa kanya. Hanggang maaari ay ayaw nitong napapagod siya. Hindi naman ganun kaselan ang pagbubuntis niya pero gusto nito na makasiguro. Mula rin na magkaayos sila ay pinag-resign na ni Blake ang private nurse niya at ito ng personal na nag-aalaga sa kanya dahil madalas ay nasa bahay lang din naman ang trabaho nito. Sa ngayon ay nakakapagpinta na ulit si Blake. Iyon nga lang ay nag-iba na ito ng linya. He was more into portraits now kaysa sa dati expertise na landscape. Natutunan nito na mag-drawing at magpinta na ng mga tao. Siya ang unang subject ng asawa. Nang minsan inanyayahan si Blake na maglagay ng painting sa isang art exhibit ay sinabihan niya ito na ilagay ang kanyang portrait. Lahat ay humanga sa galing nito at halos pumila ang mga gusto magpagawa ng portrait. Karamihan sa mga iyon ay mayayaman dahil mahal din ang fee ng asawa. Ilang portraits na rin ang nagawa ni Blake sa ngayon. Sinamahan siya ng asawa na magpahinga hanggang sa makatulog siya. Pero nang ilang sandali ang nakalipas at may nag-doorbell sa condo unit, ay umalis ito sa tabi niya. I got it. Magpahinga ka na. Baka mamaya ay sina Riker lang iyon at may nakalimutan. Babalik agad ako. Hinalikan siya nito at ang malaki niyang tiyan bago umalis. Sinubukang magpahinga ni Arya. Pero masyado na yata siyang nasanay na nasa tabi niya si Blake. Hindi na niya magawang makatulog nang wala ito sa tabi niya. Lumipas ang 10 minuto ay wala pa rin ang asawa. Nagdesisyon na lang ni Arya na puntahan si Blake dahil natatagalan na siya na hindi pa ito bumabalik. Nahanap niya agad si Blake pero hindi niya inaasahan ang natagpuan.
Well, sinubukan niyang umasa na darating ang taong kausap ngayon ni Blake. Pinadalhan niya ito ng imbitasyon. Ipinangako niya kasi na aayusin ang lahat. Gusto niya maging maayos ang buhay nila ni Blake, lalo na ang buhay nito. Pero alam din niya na hindi magiging madali ang lahat. Nakita ni Arya si Blake na kausap ang ama sa sala ng condo unit. May daladalang bulaklak at lobong matandang lalaki. Madilim ang mukha ni Blake habang nakikinig sa mga paliwanag ni Mateo Artela. Pinagpasyahan ni Arya na huwag lapitan ang mga ito at makinig na lang na patago para hindi niya maistorbo ang pag-uusap. I knew about your existence, your mother told me, but I did not handle it well. I didn't think I can handle it, so I left her. I was irresponsible, and having a child was not my thing. I tried to forget you. A year before I came to the orphanage, I accidentally saw your mother. She hated me, but still, I have managed to talk to her. She told me about you. She said that she had abandoned you in an orphanage in her home country. I still had doubts as to whether I should go and get you there. I was irresponsible. I was selfish. I didn't know how to be a father. But when Andre Garnier, a French good friend of mine, who also happened to be my client, told me he was planning to adopt a kid in the Philippines, I thought of you. I came along with him. I was also friends with the others, so I thought it would be fun. I became curious and luckily the same orphanage they went to was the orphanage you were in. When I saw you and your paintings, I knew it was you. You were very like me. I told myself I had to have you. I used my so much power when I knew the staff in the orphanage would not let you be with me. I didn't have a good character. You weren't in good hands. Secretly, there was chaos in adopting you. When they refused to give you to me, I laid down the final card. We secretly conducted a paternity test. They believed me. I got you. But kept it a secret because I didn't want another scandal. I promised the staff that I will tell you the truth once you got to Italy, but I decided not to. Because you wanted me to grow up knowing that I was just adopted and I was indebted to you because you adopted me. Punong-puno ng hinanakit ang boses ni Blake. Tila piniga ang puso ni Arya sa narinig. Huminga ng malalim si Mr. Artela. You can say that I'm a cold-hearted man. I'm irresponsible, selfish, controlling, manipulative, and I accept that because I know that it's true. But I am still here, asking for an apology for everything that I did to you. I know it's hard, but it's not too late, is it? I'm sorry, Philomilo. I'm sorry. You're what? Halatang nagulat si Blake. You don't even say sorry to anyone. Yes, but you are my son. I want you to forgive me. You're the only family I have. I know it would be hard, but I want to hope that someday you'll find a space in your heart to forgive me. Hindi nagsalita si Blake. Nanatili nakatitig lang sa ama. Sinamantala ni Arya ang pagkakataon para lumabas at magpakita sa mga ito. Nang makita siya ni Mateo, ay kinuha ng matandang lalaki ang daladala at ibinigay sa kanya. Thank you so much for coming, Papa. Anya, it was my pleasure. Tinitigan ni Mateo ang kanyang tiyan. It was already so huge. Congratulations. Tumingin si Blake kay Arya. Inimbitahan mo siya? Tumango siya. Pamilya pa rin natin siya pagkatapos ng lahat. Pero, Arya, hindi naman kita pipilitin na patawarin siya. Agad, magiging mahirap ang proseso na yun. Pero kailangan kong gumawa ng paraan kahit paano. Iniimbitahan ko siya tuwing may malaking okasyon na ginaganap. Ngayon lang siya nakapunta. Narinig ko ang lahat. Humihingi na siya ng patawad, Blake. Matagal na nakatitig lang sa kanya si Blake. Paminsan-minsan, inapapag-usapan nila si Mateo Artela at madalas sa sinasabihan niya ang asawa patungkol sa pag-aayos nito ng relasyon at ng ama. Pero matigas si Blake. Hindi nito gusto na unang lumapit sa ama. Masakit para sa asawang lahat at hindi naman daw tama kung ito pa mismo ang magre-reach out. Sa loob ng maraming buwan ay hindi nag-uusap ang dalawa. Pero may nagiging balita pa rin tungkol kay Mateo. Ang alam nila ay nabayaran din ng ama ni Blake ang naging utang dahil sinubukan nito na magbago at magtrabaho ulit kahit matanda na. Pero ilang properties ay patuloy na sinusuportahan pa rin ni Blake. Kahit maging civil lang kayo sa isa't isa, palapitin mo siya kahit paano. Bigyan natin siya ng pagkakataon na magbago. Bigyan mo rin ng pagkakataon sana ng puso mo na buksan iyon para sa kanya.
Kahit hindi na para sa'yo, para sa akin at sa magiging anak natin. Wala na akong masasabing tunay na pamilya ko. Wala na akong alam sa mga totoong magulang ko. Pero ikaw, mayroon pa. Huminga ng malalim si Blake. Pagkatapos ay tumingin sa ama. Alright, I will let you be with my family. But don't ever stop hoping that I will forgive you. I will soon. It's still hard to bear. Ngumiti si Mateo. I know. I understand. Still, thank you for giving me a chance. Niyakap na matandang lalaki si Blake at pagkatapos ay tumingin kay Arya. Niyakap din siya nito. Unti-unti nang nararamdaman ni Arya na magiging maayos ang lahat. Magiging payapa ng mundo at damdamin niya. Hindi pa man lubusan napapatawad ni Blake ang ama. Alam niyang darating ang panahon na magiging maayos din ang mag-ama. Hindi magiging madali iyon, pero umaasa siya. Ngayon, ay masaya na siya na willing na magbigay si Blake ng pagkakataon at ganoon din naman ang ama nito. Willing ang asawang magbago. Iyon naman ang pinakamahalaga sa lahat. Nagsasabi lang iyon na may pagbabago, may hinaharap, at may pag-asa. At iyon ang pag-asa na hindi lang talaga aasahan ni Arya. Maniniwala siya dahil alam niyang sooner or later, magiging lubos na maayos din ang lahat. They were almost at the finish line of their happy ever after. Mula sa hagdan ay napasilip ang 9 na taong gulang na si Fredo nang makarinig ng malalaking yabag. Kagaya ng kanina pa tinitingnan at pinagkakaguluhan ng mga batang kagaya niya sa childcare orphanage, ay tinitingnan din ng mga nakitang 6 na lalaki ang bagong lagay na painting sa lobby. Napansin niyang kamukha ng mga taong iyon ang inilagay ng mga painting. Napalunok si Fredo. Binisita ng mga taong palaging pinagmamalaki ng staff ng childcare ang kinaroroonan nila. Ang sabi ng staff ay mga pinakamatagumpay na tao raw iyon na nanggaling sa bahay ampunan at idolo ng halos lahat ng mga bata ngayon. Sa pagpupugay sa mga ito, dahil malaki ang naging contribution sa palaki ng palaking bahay ampunan, ay inilagay ang portrait ng mga taong iyon sa lobby. At sa naririnig ng usapan sa paligid ay nalaman ni Fredo ang mga pangalan na nakitang 6 na lalaki. I don't think it's a good idea to put our portraits here. Si Easton Costa ang nagsalita niyon. Pinagtaasan nito ng isang kilay ni Nimbus Arambulo. Dahil hindi masyado magandang pagpaint sa'yo ni Blake. Well, I'm sorry. I was not in the mood when I did your portrait, Easton. Kabuwanan noon ni Arya sa pangalawang anak namin. Hindi ganun kaganda ang pagbubuntis niya. At kinakabahan ako dahil halos maya't maya siyang dumadaing sa akin. Hindi ako masyado makapag-concentrate sa ginagawa ko. Hingin pa umanhin at pagpapaliwanag na gumawa ng paintings na si Blake Artela. Tinapik ni Riker ang balikat ni Blake. Huwag mo nang alalahanin ang pag-iinarte ni Easton, Blake. Vain kasi masyado eh. You can't blame me. I'm a celebrity. Si Easton ulit ang nagsalita. But seriously, Blake, these paintings are good. Buti at tinuloy-tuloy mo pa rin ang karir mo kahit nagbago ka na ng genre. Ang doktor na si Jonas Tolentino naman ang nagsalita. Sinang-ayunan naman iyon ng isa pang kaibigan ng mga ito na si Alaric Garnier. Ngumiti si Blake. Thanks. Nasa ganoong pag-uusap ang 6 na magkakaibigan nang dumating ang madre na head ng orphanage. Isa-isang lumapit ang 6 na lalaki rito. Dumating na pala kayo, bati na madre. Yes, sister. Balak namin mag-organize ng feeding and activity program ngayong araw. Isinama na rin namin ang mga pamilya namin. Kasunod namin sila actually. Ani ni Alaric. Isa-isa naman na lumapit ang mga anak at asawa ng mga ito. Sigurado matutuwa mga bata. May mga bago rin sila makakalaro. Wika na madre. Isa-isa rin na nagmano ang mga anak ng 6 na lalaki sa madring kinagiliwan ang lahat ng mga bata. Mahilig sa batang madre, kaya hindi na iyong katakataka. Nakilala rin nito ang lahat ng mga batang anak ng 6 na lalaki. Napakalaki na nila. Itong si Nimrod, may girlfriend na siguro. Tudyo pa nito sa nagbibinata ng anak ni Nimbus, na mula ang pisngi ni Nimbus. Pagkatapos ay napakamot ng ulo. Ayaw pa po ni Daddy, sister. Ah, tama lang din naman. Pagbutihin muna pag-aaral. Tinignan ng madre ang lahat ng mga bata na kasama ng 6 na lalaki. Bago lang si Fredo sa bahay ampunan, kaya hindi siya pamilyar sa mga lalaki. Pero nasabik siya na may magiging bagong kalaro sa bahay ampunan. Mukhang mababait ang mga anak ng mga ito. Pero teka Easton, nasaan si Iza? Akmang maituturo ang lalaki na hindi makitang hinahanap.
Tumingin ito sa isang babae na sa tansya ni Fredo ay baka asawa ni Easton. Pero umiling ang babae. Kasunod mo siya kanina, Easton. What? Nabahala ang mukha ni Easton. Mio Dio! Nakapagpasaway talaga ng batang yun. Malamang ay sa kung saan-saan na naman iyon ang sususuot. Mana sa'yo, tatawang-tawang wika ni Alaric. Iza! Nagsimula nang hanapin ni Easton ang nawawalang anak sa loob ng bahay ampunan. Habang pinapanood ni Fredo ang mag-asawa sa paghahanap ay nakarinig siya ng hagikik sa likuran niya. Napatingin siya roon. May kalokohang taglay ang ngiti na nakitang batang babae. Nagkaroon ng hula si Fredo na maaring ito ang batang hinahanap. Bago kasi mukha nito sa kanya at kahit bago pa lang sa bahay ampunan, kilala niya ang lahat ng mga bata. Hindi kasama ang batang babae sa mga kasamahan niya sa bahay ampunan. Ikaw ba si Iza? Hinahanap ka na nila. Lumapit ito sa kanya. Hayaan mo silang hanapin ako. Anong pangalan mo? Matagal na napatitig lang si Fredo sa batang babae. Sa tansya niya ay nasa 4 o 5 taong gulang lang ito. Pero kahit ganoon, litaw na litaw agad ang ganda nito. Mukha rin foreigner dahil kakaiba ang buhok sa karaniwang Pilipino. Napaka-cute din ang batang babae sa pigtails na buhok. Uy, natulala ka sa akin? Cute ko, no? Ngumiti pa sa kanya si Iza. Kaya lumitaw ang dimple sa magkabilang pisngi. Ha? Ang sabi ko, cute ako. Alam ko na yun. Ikaw rin, cute ka. Crush na kita. Sunod-sunod ng wika ng bata. At sa gulat ni Fredo, hinalikan siya ni Iza sa pisngi. Agad na nag-init ang mga pisngi niya sa ginawa nito. Naging madali lang para sa batang babae na gawin iyon dahil nakaupo siya sa sahig. Madali siyang naabot nito. Iza! Ang galit na tinig na iyon ang sumunod na narinig ni Fredo. Naramdaman niya na malapit ang boses sa kanila. Nang tumingala siya, ay nakilala niyang si Easton Costa iyon. Nakita nito ang nangyari sa kanila ng anak. Daddy, I want to play with him. He's so cute. Nakangiti ang paglalambing ni Isa sa ama. Naumidyata ang dila ni Fredo. Bahagya rin siyang natakot kahit na nagustuhan ang paglapit sa kanya ng Iza na iyon. Sa unang tingin pa lang, ay nagustuhan na niya ang batang babae. Tama si Iza. Cute nga talaga ito. Sa tingin ni Fredo, ay parang nagka-crush agad siya rito. Manang-mana talaga sa iyong anak mo, Easton. Halos sabay-sabay ng wika ng mga kaibigan ng lalaki na nakasunod na rin pala sa mga mag-asawa. Natutop ni Easton ang noo. Pinagsasihan ko na naging pasaway ako nung bata noon. At babaero din. Hayan tuloy, iiling-iling na wika ng asawa nito pero nakangiti. Ngumiti naman ang madre. Lumapit ito kay Fredo. Huwag kang mag-alala, Easton. Mabait naman itong si Fredo. Kahit bagong salta lang ang batang ito sa ampunan, napakamatulungin ito. Hindi niya sasaktan si Iza at aabusuhin. Ngumiti si Easton. Lumapit din ito at ginulo ang buhok ni Fredo. Okay, fine. Gusto kong magtiwala sa'yo. Ang sabi ng anak ko, gusto raw niya makipaglaro sa'yo. Tumango siya. Okay lang ba sa'yo? Kasi babalaan na kita, may pagkapasaway talagang anak ko. Sa tingin ko po, ay kaya ko naman po siyang i-handle. Nakuha rin ni Fredo na magsalita. Ipinaubayan na nga sa kanya ng lalaki ang anak na tuwang-tuwa naman na kumapit sa kanya. Ipinasyal niya si Iza sa maliit na garden ng orphanage. Dito ka nakatira, Fredo? Tumango si Fredo. Kung ganoon, ay kapag lumaki ka, kagaya ka rin ni Daddy? Excited na wika ni Iza. Alanganin siyang ngumiti. Hindi ko masisiguro, pero susubukan ko. Gusto ko rin na magiging matagumpay kagaya ng daddy mo. Gusto ko rin na maging kagaya niya. Matamang tinitigan siya ng batang babae. Pagkatapos ay ngumiti. Ipangako mo sa akin yan. Hindi maintindihan ni Fredo ang biglang naramdaman ng puso na makita ang pagkatamis-tamis ng ngiti ni Iza. Nag-ibang tibok ng puso niya. Anong nararamdaman niya? Iyon ba ay dahil napakaganda ng batang babae ngayon nakangiti ito? Siguro nga, baka crush niya si Iza. Pero ganoon man, masasabi ni Fredo na dahil kay Iza ay lalo siya nagkaroon ng dahilan para totohanin sinabi kanina. Gusto niya maging kagaya ng mga magulang nito. Gusto niya maging kasing yaman din ng batang babae. Pero hindi niya masisiguro sa buhay. Maaring swertihin siya kagaya ng ama nito na naampon ng mayayaman. Maaring din naman na hindi. Pero ano pa man, pangarap niya o pangarap nilang lahat ng mga bata roon na maging kagaya ng mga naunang tumara din sa bahay ampunan na iyon. Ang maging matagumpay kagaya ng mga tinaguriang world-class billionaires, ang sumikat at yumaman. Pangako, wika ni Fredo at hinawakan ng kamay ni Iza.
Mga kafelisidad, salamat po sa pagsubaybay ninyo sa aming kwento. Sana po ay naibigan ninyo. Huwag po sana kayong manawa na mag-watch dito sa aming channel. God bless po! Shoutout po kina Nuray ni Aini at Jerilyn Tagumaya. Maraming salamat po!